The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. The Lord Jesus appointed 72 other disciples, whom he sent ahead of him in pairs, to every town and place he intended to visit. He said to them, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Go on your way. Behold, I am sending you like lambs among wolves. Carry no money bag, no sack, no sandals, and greet no one along the way. Into whatever house you enter, first say, 'Peace to this household.' If a peaceful person lives there, your peace will rest on him. But if not, it will return to you. Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborer deserves his pay. Do not move about from one house to another. Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you. Cure the sick in it and say to them, 'The kingdom of God is at hand for you.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I was invited last night to celebrate the Fiesta Mass in one of the mission stations here at the Archdiocese of Manila. And after the Mass, we had our dinner and meal. And of course, there were so many chatters about what was going on in that particular community. So habang kami ho ay nag-uusap-usap, lumabas na yung mga issue na di umano ay merong hindi pagkakasundo sa pagitan ng kanilang mission station priest at saka ng ibang mga tao, at nagsusumikap yung iba na maging mabuti na mga lingkod ng simbahan, pero meron talagang iba din na mga grupo na sila naman ang nagsusow ng intrigue nang sa gayon ay magkahati-hati yung kanilang community. But then again, what is so startling about the whole story is yung mga pinagtatalunan nila, sa palagay ko ay mga maliliit na bagay. Sa aking palagay lang maliit na bagay, but perhaps for these people, ito ay mga malalaking issue. Halimbawa ho, yung panahon lang ng pagdiriwang ng piyesta. The mission station priest is proposing another date, but then again, people would not actually allow him to change the date of the fiesta. Bago pa lang ho yung mission station, itong simbahan na ito, pero meron na silang dating kapilya, at hindi po ganun kadali sa kanila na magbago ng piyesta. Samantalang yung pangalan ng mission station ay nabago na rin. So ngayon ay nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. And then of course, another issue is sambay pagdiriwang, yung kumbaga mga liturgical services nila. So hindi po mismo doon sa kapilya, kundi doon mismo sa kalsada. Nagkakaroon din ng kumbaga di pagkakaintindihan dahil lumalabas na yung nagmamay-ari ng lupa na kinatitirikan ng kapilya ay gusto naman niya na yung mga collection kahit papaano mapupunta sa kanya. So yung ganitong mga bagay ay hindi nakakatulong sa pagpapalago natin ng pananampalataya, because instead of focusing on the Word of God that is to enrich us spiritually speaking and morally speaking, and what we have is or are issues like this. Ngayon po ay pinagdinilayan natin yung piyesta ni Timothy and Titus, collaborators of St. Paul. Binanggit ko kanina na we have to thank the Lord because they gave us shepherds like them who proclaimed the Word of God in its entirety. Alam ko meron din mga issue na sila ay kinaharap, pero hindi ko alam kung yung mga issue ba na yun ay katulad nitong mga binabanggit ko. So ano yung point ko dito sa pagninilay na ito? Simple lang, sometimes, even our foremost desire to be focused on something that is nobler, something better, ito ay na-undermine dahil meron tayong mga sari-sariling concern na nag-i-interfere ngayon doon sa
mas mahalaga sanang bagay. So it's the people now trying to control the narrative instead of us being amazed at the narrative of Jesus. And that is, I think, a perennial problem, not only in this mission station, but I think in many other churches. Instead of people being enthralled at the greatness, at the meaningful messages that we're supposed to receive, and that we focus on the more personal or maybe even secular and mundane concerns. Matagal na ho na ginagawa ng paraan yan ng simbahan. Kaya ngayon meron tayong synodality, nakikipag-usap-usap sa bawat isa, pinakikinggan ng bawat isa. And yet, even with all these approaches that we have, hindi pa rin mawawala eh. Meron talaga mga personal interest, andyan yung sarili mong kumbaga'y paniniwala, andyan yung kumbaga sanay ka na sa nakagisnan ng mga pagkilos. So hindi natin tuloy parang mabuksan yung sarili natin so that we can be inspired and be led by the Spirit. And I guess this same Spirit was what carried St. Paul, Timothy and Titus and their other companions, together with the 72 chosen by Christ, and this particular gospel. They were led, they were inspired, and hoping that those people na nakikinig, na binibigyan nila ng paglilingkod, dapat bukas din sa pagtanggap kung ano ang mas nararapat. So here, we see differing, perspectives, different ways of doing things. But this should not stop us from pursuing that very noble goal of us being empowered by the Spirit, of us being inspired by the teachings of Christ. Para yung magkakaiba man ng pananaw, iba-iba man ang pamamaraan ng pagkilos, pero sama-sama naman tayo nabubuhay ayon sa diwa at dikta ng salita ng Diyos. And then the gospel tells us, kulang daw yung mga naglilingkod. Kaya kinakailangan madagdagan pa ito ng mga maglilingkod. Pero yung mga maglilingkod, parang nakikita ko naman na ginagawa naman nila kung ano yung dapat at nararapat. Yung nga lang, yung ibang pinaglilingkuran, maaaring hindi sila sanay o hindi pa sila bukas para matanggap nila kung ano makabubuti para sa mas nakararami. My dear friends, brothers and sisters, we pray in this Mass that unity in the Church, it may not be unity in perspectives, wisdom, and philosophies, but that unity of pursuing Jesus and embracing Him in His entirety and in the entirety of His teachings, mangyari po sa ating lahat. Ito sana ang maging bunga ng mga pagsisimba, ng mga pagdarasal, ng mga pagdedebosyon, na tayo ay laging tumuon o tumingin sa kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Amen.